Pakiusap lang po Sara sa mga nagbabalak pang mag-send ng kanilang mga kwento. 7,500 words po ang maximum at 4,000 words naman ang minimum. Ito ang kwento ni Ma'am Chris kung bakit matagal bago na-upload sapagkat nahirapan tayong mag-pixie. We tried, actually kaya lang mahirap kasi magaling magsulat si Ma'am Chris. Ang galing niya ay yung pagde-describe ng emosyon at saka state of mind niya. Kanya-kanyang galing kasi yan eh. Merong totally magaling, yung magaling mag-describe ng events at mga pangyayari. Meron din namang magaling mag-describe ng damdamin at saka yung kaisipan. Si Ma'am Chris, magaling siya sa damdamin at kaisipan. Kaya nakakapanghinayang kung bawas-bawasan natin ang kanyang kwento para lamang umikse ang mahigit 10,000 words. Kaya hinayaan na lang natin, pasensya na kung natagalan bago ma-upload ang kwento ni Ma'am Chris, hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love to Gabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, bagong listener po ako. Na-discover ko ang program nyo dahil sa aking pasaway na estudyante. Her name is Marjanine. Naka-earpod si Marjanine noon habang nagkaklase ako, so I called out her attention pero hindi ako pinansin. Nilapitan ko at nakita ko ang nakapasak sa tenga niya ang kanyang earpod at nung kunin ko at pakinggan, boses mo ang narinig ko. Kinapture ko ang cellphone niya bilang parusa. SOP, 24 hours bago niya mabawi ang phone niya, but the following day, hindi siya pumasok. Nilagay ko sa bag ko ang phone niya dahil alam kong sa bahay siya pupunta at tama ako dahil kinagabihan, dumating siya sa bahay. Pinapasok siya ng pamangkin kong kaibigan din niya. Nasa likod bahay ako noon sa ilalim ng malaking puno ng nara, gumagawa ng lesson plan habang nagkakape. There inusisa ko si Marjanine tungkol sa pinapakinggan niya habang nagkaklase ako. Ayon sa kanya, adik daw siya sa programa mo Kuya Bono. Sinermonan ko pa rin ng ganito. Hindi ba pwedeng sa gabi ka makinig? Total, mukha naman nakakaantok. Kaysa sinasabay mo ang pakikinig sa klase ko, ano bang matututunan mo? Ma'am, alam ko naman kasi mag-stop na ako eh. Bakit pa ako makikinig sa lessons? At bakit ka mag-stop? Ma'am, mag-aasawa na ako. Sinermonan ko pa ulit. Pasensya ka na Kuya Bono dahil nasabi ko ang ganito sa kanya. Iyan ang napapala mo sa pakikinig sa mga love story. Nawalan ka na ng gana mag-aral at gusto mo na mag-asawa. Hindi niya na ako sinagot pero ang totoo pala ay buntis na siya kaya't magsasama na raw sila ng boyfriend niya. 16 lang siya, grade 10 pero 21 na raw ang boyfriend niya. That night dahil sa kape ay hindi kaagad ako dinalaw ng antok. At naalala kong tingnan sa YouTube ang channel mo kung saan nagda-download si Marjanine ng mga stories niya. Ang dami pala at mahirap pumili ng papakinggan, pero randomly ay napili ko ang story ni Clara kasi gusto ko yung poster niya. Babae at lalaki at may baby boy na nakasakay sa balikat ng lalaki at yung babae ay kinikis niya yung baby boy. Yes, napili ko yon dahil sa poster ng kwento na 2 oras pala at maganda ang kwento kaya tinapos ko na kahit na past 11 PM na nung makatulog ako. After akong mag-text sa isang tao na nasa bundok. Pero dahil nasa bundok siya ay mahina o walang signal kaya hindi na ako naghintay ng reply niya. Natulog na lang ako with a decision sa isip ko na isi-share ko din itong kwento ng buhay at pag-ibig ko.
Bago ako naging teacher ay mahigit 2 taon muna akong nagkatulong sa Singapore. 23 ako nung first time kong mag-flight at katatapos ko lang ng 3rd year sa BSE, pero alam kong hindi na ako makakapag-aral dahil sobrang hirap ng buhay namin noon at marami pang problema sa pamilya. May twin brother ako, si Christoph, na mas kilala sa palayaw na Tupi. Noon ay isa siyang bugok, sakit ng ulo ng pamilya, pabigat sa buhay ng magulang namin. 3 lang kami magkakapatid. May ate kami, si Ate Valen, na maagang nag-asawa ng mahirap lang ding taga Pampanga. Noong mag-abroad ako dahil napilitang maghinto kasi naisipan kong ito ang the best na paraan para makaipon ng pampaaral ko sa sarili ko. Nagpatuloy naman noon ang pag-aaral si Tope dahil sa kanyang nililigawang si Alicia na mataas ang standard. Pero pilit nagiging relevant si Tope kay Alicia. Pareho kami ni Tope na pahinto-hinto dati ng pag-aaral. Kaya nga inabot na rin ako ng 23 years old pero 3rd year pa lang ang natapos ko. Nung una, pareho kaming sa Cabanatuan City nag-aral. Parehong NEUST, public university yon pero magkaiba kami ng campus. Sumakab campus ako while siya ay sa General Tinio. Dahil nung una ay BS Biology ang course niya. Kaya lang noong ma-inlove siyang muli kay Alicia ay nag-transfer siya sa San Jose City at doon ay kumuha na lang siya ng HVAC Technology, parang vocational course lang sa heating, ventilation and air conditioning. At napaka-wise move yon para kay Tope dahil 5 months lang after graduation niya ay nakapag-abroad na siya sa Kuwait pa. Nag-abroad siyang sugatan ang kawawa niyang puso. Dati na kaming hindi magkasundo ni Tope at hindi ko lang siya pinapansin noong nasa Kuwait na siya. Nasa Singapore naman ako at panay ang sumbat niya sa akin na lakihan ko naman daw ang remittance ko sa tatay namin. Siya daw kasi ay kalahati ng sweldo niya, pinapadala niya kay Papa. Hindi ko siya pinapatulan kasi nga para sa pag-aaral ko ang iniipon ko at 2 taon lang ako sa Singapore samantalang siya ay talagang karir niya na ang trabaho niya sa Kuwait. 3 buwan nga lang si Tope sa Kuwait, Kuya Bono, na fully paid na ni Papa ang loteng hulugan at nasimulan na rin ang pagpapatayo ng aming bahay mula sa perang pinapadala ni Tope. Pero bago yon, nasabi sa akin ni Tope, although sa tonong pabiro ang ganito, "Oy Intang, ito ang palayaw ko sa mga taong kaklose ko at karamihan ng mga mababait na kabarangay ko. Magpapatayo ko ng bahay pero tandaan mo, pera ko ang gagastusin doon kaya wala kang karapatan doon. Pwede ka lang makitira doon pero huwag kang mag-claim sa mana, okay?" "Okay." Ganito lang ako sumagot sa mga heavy statement ng kakambal ko. Bata pa ako nung matutunan kong huwag siyang patulan kasi dati-rate kapag nagtatalo kami, nagbabangayan, kahit ako na ang nasa katwiran, hindi pa rin ako makakatawa sa huli dahil sasaktan niya ako, lalo na kapag wala si Papa. Sa lahat ng pagtatalo namin ni Tope, madalang siyang manalo pero hindi yan titigil hanggat hindi ako tumatahimik. Kaya mula noon, natutunan kong huwag na lang siyang patulan at kahit mali siya, madalas ay sumasang-ayon na lang ako para matapos na ang usapan. Sa lahat ng naging desisyon ko sa buhay, Kuya Bono, isa lang ang natatandaan kong hindi kinontra ng kakambal ko.
Ito ay ang pagtanggap ko kay Jade bilang manliligaw ko. In fact, may time pa noon na pinupush ako ni Tupe na sagutin ko na si Jade ASAP kasi nalaman niyang nililigawan din ni Jade ang kanyang nililigawang si Alicia. Determinado talaga si Tupe noon na sa kanya mapunta si Alicia kahit si Jade ang karibal niya, pero ako, sumuko na agad ako kasi si Alicia ang karibal ko. Though may takot noon si Tupe na kapag hindi ko pa sinagot si Jade, malaya pa rin ito at malaki pa rin ang possibility na tuluyang mawala si Alicia kay Tupe at kay Jade mapunta. Nakadama ko ng inggit sa kakambal ko noon dahil sa lakas ng loob niya, Kuya Bono. Sabi ko sa sarili ko, sana ganun din ako. Sana may nakikita din akong pag-asang manalo kahit alam kong sa bawat katangian pa lang ay talong-talo na ako. Kaya naman kaagad, Kuya Bono, ay bumitaw ako sa pag-asang pwedeng maging kami ni Jade. Agad-agad ako ay sumuko. Si Jade kasi, Kuya Bono, ay sobrang napansin nung bagong dating pa lang sila dito sa amin dahil sa kanyang asta at itsura. Second year college ako noon at hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko ay nagawa kong pag-ingatan ng imahe ko bilang babae, bilang dalaga. Palakaibigan ako dati. In fact, member ako dati ng SK Council at aktibo ako sa mga gawaing sanggunian kahit na hindi kami close ng SK chairman dahil iba ang partido niya at parang na-reject ko siya sa panliligaw niya. Sa aming partido kasi ay dalawa lang kaming kagawad ang nanalo. All the rest ay kapartido na ng nanalong chairman na pamangkin din ng nanalong kapitan. Sa totoo lang, hindi ko inaasahang manalo pa ako kasi pangit ang kwento ng pamilya ko dito sa amin. Pinagchichismasan kami at may mga nakakapagsabing mahinhindutin lang daw ako pero kagaya ko lang din daw ang mama ko. Ang masakit, ang salitang yon ay nanggaling pa mismo sa SK chairman namin matapos kong hindi siya payagang ligawan ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Ernest, ang nanalong SK chairman na hindi ko nga binigyan ng pag-asa, bagay na ikinainsulto niya dahil wala daw siyang niligawan na nambasted sa kanya. At ang isang kagaya ko pang anak ng malandi ang nambasted sa kanya. Pero hindi busted ang tawag ko doon kasi hindi pa naman siya nanligaw nung sabihin kong ayaw ko pang magpaligaw. Nagpaalam pa lang siyang dadalaw sa bahay. Bakit? Simpleng tanong ko noon nung tanungin ako kung pwede daw siyang dumalaw sa bahay. Ang sagot niya, "You know naman na binata ko, dalaga ka. What do you think is my objective to visit you?" Ayoko pang magpaligaw, Ernest. Sa iba ka na lang dumalaw. Ganun yun. So hindi pambabasted yun, di ba? At hindi ko naman inayawan ang balakin niya dahil hindi ko siya gusto kundi dahil sa tatlong dahilan. Una, hindi ko pa nakakamit ang goal ko sa buhay, ang makatapos ng pag-aaral. Pangalawa, kilala ko ang klase ng pamilya niya. Sila yung linis-linisan at alam kong hindi sila matutuwa kapag anak ni Mariang Estafadora at taksil sa asawa ang magiging girlfriend niya. Pangatlo, alam kong hindi siya ganoon kaseryoso sa akin. Hindi yung klase ng approach niya ang gusto kong maranasan mula sa isang manliligaw. Hindi kasi ako matalino, Kuya Bono. Average lang ang utak ko tapos sasabayan ko pa ng pagkikipagjowa, edi lalo pang lumabo ang chance ko makatapos.
Isa pang dahilan ay magulo nga ang pamilya ko noon dahil sa mama kong ambisyosa at kuya kong loko-loko. Si Tupe ang tinutukoy kong kuya ko dahil siya daw ang mas matanda. Daw kako kasi lately ay may nabasa ako na sa kambal daw kung sino yung nahuling iniluwal ay siya ang mas matanda. Though hindi pa ako nakahanap ng legit na source para patunayang totoo ang claim na to. Sabi sa nabasa ko, siya daw ang unang nabuo kaya siya ang nasa likod. Mas nahuli akong nabuo kaya nasa harap ako kaya't ako ang unang iniluwal. Ewan ko kung true ito. Anyways, nabaon sa utang si mama dahil nag-a-apply siya noon na mag-DH at hindi pa nga siya sumasalang sa interview ay kaliwat kanan na ang utang at hindi nakakabayad. Dahilan para noong nandito pa siya ay naging tambayan niya halos ang barangay dahil sa dami ng mga nagrereklamo tungkol sa mga utang niya. Then lumawas si mama sa Maynila. Tumira siya sa accommodation ng mga aplikante ng agency. Si Papa, napakabait pero sumagat din ang stress niya dahil sa mga naniningil kay mama. Si Tupe naman, galit na galit kay mama sa text. Pinagsasalitaan niya si mama ng masasakit na salita dahil sa awa nito sa papa namin. Sa kabobohan ng kakambal ko, gumawa ng mali kasama ang mga barkada niyang tagabayan. Nagnakaw sila at nung mahuli, dinahilan niya si mama para daw makabayad sa mga utang nito nang hindi na nai-stress si papa. Buti kamo at minor lang si Tupi noon, 15 anyos kaya't hindi ikinulong. Dahil doon sa eskandalong yon, ang tagal na hindi umuwi dito si mama. Hindi siya natuloy mag-abroad dahil ayon sa kanya, hindi raw pumasa sa medical pero namasukan siyang katulong sa Maynila. At nakatagpo ng bagong pag-ibig doon bagay na sobrang dumurog naman sa damdamin ng aming ama. Pero huwag ka. Wagas talaga ang pag-ibig ng aming ama sa aming lukalukang ina. Lumuwas pa si Papa para kumbinsihin si Mama na umuwi na pero nabigo siya dahil ayaw na ni Mama ang umuwi noon kasi nga sirang-sira na siya dito sa amin at galit na galit sa kanya ang anak niyang si Tupe. Dala ni Papa ang mga kwento noon tungkol sa mga pinagtitext ni Tupe kay Mama. Binantaan pala ni Tupe ang aming ina. Ang sabi daw ni Tupe sa text, "Huwag kang uuwi dito. Pag umuwi ka, susunugin kita habang natutulog ka." Galit na galit si Papa nang dumating siya galing ng Maynila. Binugbog niya si Tupe. First time yon na pagbuhatan niya ng kamay si Tupe pero hindi lumaban si Tupe. Bagkos ay umiyak at humingi ng tawad kay Papa kahit na dinurog pa ni Papa ang cellphone ni Tupe noon. Binagsakan niya ng 2 piraso ng hollow blocks. Dahil doon, lalo pang nagtarim ng galit si Tupe sa aming ina. Ako naman noon ay sobrang nahihiya para sa aming ina pero hindi ako ganon kagalit sa kanya. Kaya lang halos hindi na ako lumalabas ng bahay noon dahil sa klase ng tingin ng mga tao sa akin na parabang nakikita nila si Mama sa katauhan ko. Parang sa paningin nila, ako si Mama. Well, magkamukha nga naman kasi kami. 15 or 16 ako noon at isa pang ikinasama ng loob ko noon ay sa akin na napasan lahat ng gawaing bahay na dapat si Mama ang gumagawa. Napilitan lang akong gampanan lahat yon dahil sa awa ko kay Papa. Deep inside me noon, Kuya Bono, ay umiiyak ako
nagre-reklamo pero hindi ako nagsasalita. Sa halip ay ginampanan ko ng maayos ang katulong role ko sa bahay namin na lihim naman palang hinahangaan ng ilan sa mga kapitbahay. Ilan lang kasi karamihan ay masama nga ang tingin sa akin. Yung mga may malawak na pangunawa ang pumupuri sa akin noon dahil hindi kasi nila ako nakikitang palakad-lakad sa kalsada kasama ang mga friends na nakamaiksi ng short. Makikita lang nila ako sa kalsada kapag papasok ako ng eskwela. Malayo pa ang school namin noon kasi wala pang high school dati dito. Madalas din nila akong makitang nagsasampay kasi ang sampayan namin ay nasa harapan ng bahay. Maluwang pa sa likod namin kaso sandali lang ang sikat ng araw doon. Mataas na kasi si Sermon, yung puno ng nara at yung bahay naming halos kubo lang noon ay nakaharang sa araw kaya sa harap ng bahay naglagay ng sampayan si mama noon. After graduation ko ng high school, hindi ako nakapag-aral dahil walang pera. Mahirap ang buhay dito sa Pantambangan noon at ang mga colleges ay nasa Muñoz, Cabanatuan at San Jose City. Kailangan pa ni Papa ang mag-ipon noon para may magastos ako. Pero sa Tupi, nasa Cabanatuan na noon. May mga barkada siya doon at magaling siyang dumiskarte kaya nakapag-enroll pa nga kahit hindi siya natutulungan ni Papa. "17 years old na ako nung nakapag-first year ako sa Cabanatuan. Nag-boarding house ako, all girls kami sa kasera. 6 kaming babae sa kwarto at sa totoo lang, nahirapan akong mag-adjust pero pinilit ko kasi nakakintal sa utak ko na naroon ako para mag-aral, hindi para magpasarap buhay. Sa mga mahihirap na nakaranas mag-boarding house, alam kong makaka-relate kayo. Lalo na sa budgeting ng pagkain at yung ilang beses na lumiban sa pagkain at kunwari nagda-diet na lang pero ang totoo, wala nang pambili ng lafang. Lahat yon pinagdaanan ko. May time pa noon na walang-wala na talaga akong pera. Sabado na at dapat uuwi ako para makahingi ulit ng allowance for the next week pero wala akong pamasahe. Matino ang usapan namin ng kaklase kong nangutang sa akin na pagsapit ng Biyernes ay babayaran niya ako dahil ang perang yon ay pamasahe ko pa uwi ng Pantabangan kaso dumating ang Biyernes hindi siya pumasok. Wala din akong mautangan noon kasi nga puro kami anak ng mahirap sa boarding house at matik na kapag Friday ay ubos na ang mga allowance namin. Then biglang dumating si Tope, dalang isang bag niyang puno ng maduduming damit niya. Labhan ko daw at bibigyan niya ako ng pamasahe ko. Tanga, uuwi nga ako kasi ubos ng allowance ko. Paano akong malalabhan yan? At saka bakit hindi ka maglaba? Naputulan nga kami ng tubig sa boarding house namin. Sige na, labhan mo na. Ako nang bahala sa allowance mo. Hindi nga, may pera ka? San galing? Dami mong tanong. Kung ayaw mo, papalaundry ko na lang to. Inagaw ko ang bag sa kanya. Sabay bukas ng palad ko sa harapan niya. Hindi ako makapaniwalang nilatagan niya ang palad ko ng 2,000 piso. Palaisipan ko talaga noon, Kuya Bono, kung saan kumukuha ng pera si Tope. Maporma pa nga siya, magaganda at branded ang mga damit niya, pati mga underwear nga, bench body pa. Pero bawal nga magtanong sa kanya, kaya hinayaan ko na lang. Ang mahalaga noon ay nagkapera na ako at hindi ko na kailangang umuwi para humingi sa papa ko. Kaso dumating pa rin si Papa at may dala pang bigas, mga gulay at pera. Nag-alala daw siya kasi tansyado niyang wala na akong pera. Kaya siya na ang nagpunta sa aking kasera. Tatlo sa mga boardmates ko ang nagka-crush kay Tupi noon.
Kabilang sa tatlo na yon ang close friend kong si Melissa. Bumibilib sila noon sa kakambal ko. Akala nila mabait sa akin kasi nga binibigyan ako ng pera, pero ang sabi ko, nakita nyo naman, may kapalit yung pera. Ginagawa niya akong labandera niya. Ang sagot ni Clara, okay lang yun sis, babae ka naman, tsaka kapag ganun kagwapong binata, hindi talaga bagay sa kanya maglaba. Kaya lang bigla ding naghinto si Tope nung first year pa lang kami. Nawala siya sa kabanatuan. Nag-alala noon si Papa pero after 3 months nag-text siya sa akin. Nasa Maynila daw siya at nakatira siya sa bahay ng jowa ni Mama. Ikinagulat ko yon pero sabi niyang ayos na daw sila. Mahabang kwento kung paanong sina Tope at Mama ay nagkaayos pero muling nagkaaway noon. Laktawan na lang muna natin ang tungkol sa kanila. Second year college ako, 1 linggo na lang at matatapos ng school year, buwan ng April nung dumating sina Jade dito sa aming barangay. Araw yun ng Sabado at busy ako that day sa pagsasali ng bugambilya sa malaking paso na yari sa goma ng sasakyan. Naging racket ko kasi yon, magtinda ng mga halaman pero pa konti-konti lang. And that day ay biglang bumulaga sa akin ang isang maputi, matangkad at magandang dalagita, si Jana. May pasalubong pa siyang rosquillos at dried mango noon pero parang ang pinaka-exciting niyang balita noon ay, Ate Krista, andito na rin si Kuya Jade. Dito na kami titira. Talaga? Bakit? Paano yung school mo sa Cebu? Tapos na. Hindi na kami nag-attend ng closing kasi umuwi na nga kami dito. Bakit dito na kayo titira? Break na si Mami at Daddy eh. May iba na kasi si Daddy. Ay, pareho pala tayo. Bakit? Iwalay na din ang parents mo, Ate Krista? Babaero din ang papa mo? Hindi, mabait si Papa. Si Mama ang gaga. Tumawa siya sa salitang gaga. Bad ka, Ate Krista. Mama mo, pagsasalitaan mo ng ganun? I know, Jana, pero di ba dalawa ang kuya mo? Bakit si Jade lang ang kinukwento mo sa akin? Kasi si Jake, sigurado ako na hindi mo magugustuhan kasi baboy siya. Baboy? Mataba, matakaw kasing kumain. Ay, bad ka rin pala eh. Kuya mo, pinagsasalitaan mo ng ganyan. Hindi kami vibes no, Ate Krista. Si Kuya Jade talaga ang favorite ko kaya gusto ko makilala mo siya para magkaroon naman siya ng very good na girlfriend. Magkaroon naman siya ng very good na girlfriend? You mean, nagkaroon na siya dati ng girlfriend? Ay naku, marami na Ate Krista. Marami nang dumaan pero walang very good. Ikaw pa lang. Hindi ako nakaimik noon. Nawala din ang ngiti sa labi ko at napansin yun ni Jana. Bakit Ate Krista? Hindi ka pa ba nagkaka-boyfriend? Hindi pa. Totoo? Sa ganda mong yan, walang nanligaw sa'yo? Ay maraming nagpapansin. Yung SK chairman nga namin nag-try kaso ayoko pa Jana. Makakapaghintay ang bagay na yan. Kaya yung balak mong pagjowain kami ng Kuya Jade mo, kalimutan mo muna kasi wala pa talaga sa utak ko ang pagjojowa, okay? Si Jana, Kuya Bono, ay nakilala ko nung elementary pa lang siya nung mamatay ang lolo niya. Si Sermon na dati naming teacher. Pero at that time ay high school na ako. Naging kaklose kagad namin si Jana noon. Lagi namin siyang kasama kaya
Naging ka-close namin siya at mahilig talaga siya magkwento. At noon pa lang talaga, Kuya Bono, ay nirereto niya na sa akin ang Kuya Jade niya. Kaya lang that time na high school ako, ay mas lalong wala pa sa isip ko ang magjowa. Sila lang dalawa ng mami niya noon ang nakauwi nung mamatay sa sermon. Mahigit 2 linggo sila dito sa amin noon at halos gabi-gabi ay kasama namin siya. Gabi kasi tuwing lamay ng lolo niya ay kami ang kasakasama niya. Makaraan pa ng 1 linggo, bakasyon na at kagagaling ko lang ng Camaratuan, dala ang malalaking bag ko na puno ng mga damit na marurumi. Paghinto ng tricycle na sinakyan ko ay nakita ko kaagad ang 4 na mabubuting tao sa harap ng tarangkahan ng bahay namin. Agad kong nakilala si Jana at hinulaan kong ang mga kasama niya ay ang mama niya at 2 kuya niya. Noong hindi pa tuluyang nahinto ang tricycle ay sa pinakamatangkad ako nakatingin, kay Jade, kaso nung gumilid na ang tricycle sa lagpas konti ng tarangkahan namin, lahat sila ay tumingin kaya't iniwas ko ang tingin ko sa kanila. Malakas ang kabog ng dibdib ko noon dahil sa tanong na bakit sila naroon. Nagawa kong magpakita ng ngiti pagbaba ko ng tricycle sabay hatak sa malalaking bag ko sa loob ng sidecar matapos ako magbayad. Pero kay bilis ng kilos ni Jade sa paglapit sa akin at kinuha sa akin ang mga bag ko. "Let me help you," sabi niya. Hinayaan ko na lang at kahit saglit lang ang pagkakatutok ng mga mata namin ay natiyak kong gwapo nga talaga si Jade. Matangkad, maputi, makinis, medyo makapalang kilay, kulay pink ang mga labi at ang kapansin-pansin sa kanya ay ang kulot niyang buhok na medyo mahaba at ang maliit na hikaw niya sa isang tenga. "Ate Krista, bibili si Mama ng mga halaman mo." Nakangiting salubong sa akin ni Jana. Nakangiti din ang mami nila nung bumati ako ng good afternoon. Inaya ko silang pumasok matapos kong buksan ang kawayan naming tarangkahan. Gaya ng dati, makwento si Jana. "Maghapon kami naglinis sa bakuran namin, Ate Krista. Then naisipan ni Mami na mag-landscape kami pero kulang kami ng halaman. Naalala kita kaya nandito kami, kasama ang 2 bodyguard ko para magbuhat ng mga paso. Papakyawin na namin ang mga halaman mo, Ate Krista." Hiyang-hiya ako ng Kuya Bono kasi hindi naman talaga pang business ang mga halaman ko. Parang hobby ko lang yon pero kapag may bibili, nagbebenta ako pero pa isa-isa lang. Ang sabi ko na lang noon, pumili na lang sila ng gusto nilang halaman at yung paso na lang bayaran nila. Kaso biglang sumabad si Jake. "I don't think that's fair. You work hard for these plants but you're giving them away?" Oo, mataba nga si Jake. Pero cute din siya. Medyo kulot din ang buhok, bahagya lang. Mas masinsin ang pagiging kulot ni Jade. Moreno lang si Jake pero makinis at napakalayo ng description ni Jana sa kanya na baboy. Isa pa, effortless siyang mag-English na para bang yun talaga ang language niya. Sa bagay, maging si Jana rin naman, Inglesera pero madalas ay kapag hindi lang niya alam ang Tagalog word na gagamitin niya. At kapag nagtatagalog si Jana, may accent siya. Puntong Bisaya pero kapag nag-English, akala mo lumaki sa Amerika. "Krista, ganito na lang." Sabad noon ng mami nila. "Kami ang bahalang pumili ng mga halaman na gusto namin pero hindi pwedeng libre. Kung magkano ang ibabayad ko sa'yo, dapat huwag kang magreklamo." "Okay po," mabilis kong sagot. Nakapili sila ng 7. Kasama ang malaki ng bugambilya. Yung 3, sina Jake, Jana at mama nila, tig-2 sila ng paso na bitbit. Si Jade, isa lang ang binuhat niya, yun lang malaking paso ng bugambilya.
At nung magbayad ang mami nila, 3,000 pesos ang inaabot sa akin pero hindi ko tinanggap. Eh masyado pong malaki yan, ma'am. Nahihiyang sabi ko pero agad siyang sumagot ng, "Oops, may usapan tayo. Huwag kang magrereklamo." Ay hindi po ako nagrereklamo. Kahit nga po 1,000, masyado na pong malaki para sa mga halaman na yan eh. Sagot ko pero ang buwelta ay, "Hindi na. Mahal ang bugambilya lalo na't malaki na. Nagkataon lang na 3,000 lang talaga ang naibulsa ko kanina kaya ito lang ibabahid ko sa'yo. Sa totoo lang, nahihiya pa nga ako kasi parang binabarat kita eh. Tanggapin mo na please." Tila sumamo pa ng mami nila. Tagalog Nueva Ecija talaga siya. Walang punto kasi nga taga sa amin naman talaga siya. Siya ay isa sa mga anak ni Sermon na dati naming teacher. Take it, Krista. Narinig ko pang sabi ni Jake, nakangiti na sinuklian ko din naman ng ngiti. Sa totoo lang noon pa lang ay magaan na ang loob ko kay Jake. Samantalang si Jade, pilit kong iniiwas ang mga mata ko na madapo sa kanya. Hindi kasi nagsasalita at parang inip na inip noon sa bakuran namin. Siya lang ang hindi kumikilos noon para pumili ng mga halaman. Naupo lang siya noon sa isang putol na kahoy at tumayo lang siya nung utusan na siya ng mami nila na magbuhat ng paso. Hindi lang ako nakatanggi sa 3K na inabot sa akin ng mami nila. Sinundan ko pa sila ng tingin nung maglakad silang may bitbit na mga paso. Nagtataka ako noon kung bakit hindi nila sinakyan ang lumang pick-up na Sermon. Hindi na sana sila nagbitbit na mga halaman pa uwi. Masaya pa rin ako ng araw na yun, Kuya Bono. Itinago ko na kaagad ng pera dahil sure akong malaki ang matutulong nun sa akin para sa susunod na pasukan. Kasabay din noon ang paghahanda ko sa 2 buwang bakasyon na hindi ko inaasahang magiging napaka-memorable pala dahil sa mga nangyaring kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Nagkaroon ng problema si Melissa sa pamilya niya nung bakasyon na yon. Si Melissa ang ka-boardmate kong pinaka-close ko dahil nakaka-relax siyang kasama sa pagiging masayahin niya. Magka-share kami sa pagkain ni Melissa. Actually, 4 kami sa aming grupo sa boarding house. Noong bakasyong yon ay tinawagan ako ni Melissa at nakiusap na baka pwedeng gugulin daw niya ang summer vacation niya sa amin. Sabi pa niya, "Promise Intang, hindi ako magiging pabigat sa inyo. Kung gusto mo, alipinin mo ako. Gawin mo akong chimineaa sa bahay niyo." Hindi ko tinanggihan si Melissa kaya dumating nga siya sa amin na puro iwas sa mga tanong ko kung anong naging problema niya sa bahay nila. How come kako pa na ang isang good vibes girl ay nagkakaproblema din pala? Sa kapipilit ko, nagsalita siya pero kaagad kong nahawakan ang kamay niya dahil sa mukha niya ay parang iiyak siya. Ganito kasi yun, Intang. Nalaman ko kasi yung totoo na anak ako sa labas. Sinumbatan ko si mama kaya nag-away kami. Ay sus, ba't mo kasi sinumbatan? Kasalanan ba niya yon? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, "Ma, bakit? Bakit ako anak sa labas? Bakit hindi ka pumasok nung iniluwal mo ako? Bakit sa labas ka ng anak? Bakit?" Binitawan ko ang kamay ni Melissa at ang palad ko'y dumapo sa mukha niya, then tumawa siya ng napakalutong. As usual, nadenggoy na naman niya ako sa pagiging komedyante niya pero sa ganong ayos kami nadatna ni Jana at Jade sakay ng bagong motor. "We're looking for halo-halo, Ate Krista. May alam ka bang nagtitinda?" Tanong ni Jana na hindi bumaba sa likod ng Kuya Jade niya. Meron pero hindi pa open." Mabilis na sabad ni Melissa. "Who are po?" Tanong ni Jana. Tumayo pa si Melissa at marahang lumapit kina Jana at Jade. At ang sabi, "Here, there, in front of this bamboo gate will rise Krista's Halo Halo Store."
Nakita kong nagkatinginan sina Jana at Jade. Noon ay nakangiti na si Melissa sa akin. "Nagtitinda ba kayo, Ate Krista?" Tanong sa akin ni Jana. "Magtitinda pa lang, bukas." Sabad ni Melissa sabay kindat sa akin. At yun nga, Kuya Bono, ang nangyari. Nagtinda kami ng halo-halo at pareho pa kaming nagsimulang magka-love life ni Melissa nung summer vacation na yon. Love life in the sense na tumanggap kami ng manliligaw. Nakilala niya si Diego na kapitbahay at kaibigan ni Jade, at ako naman ay niligawan na rin noon ni Jade. Noong una, sinadya na ang madalas na angkas ni Jade sa motor niya para bibili ng halo-halo. Hanggang sa isang araw ay si Diego ang kasama niyang dumating sa halo-haloan namin ni Melissa. Kababata ko si Diego pero dahil may kaya sila ay sa bayan siya nag-aral since elementary at hindi rin siya mahilig lumabas ng bakuran nila nung mga bata pa kami. May sarili siyang half-court ng basketball sa loob ng bakuran nila at siyang dinadayo ng mga kaibigan niya para mag-basketball. Dahil doon ay hindi ko lubos na nakilala si Diego kahit pareho lang kaming lumaki sa baryo. Pero that bakasyon ay mas nauna ko pa siyang naging ka-close kasi makwento pala siya at may sense siyang kausap. Si Jade kasi tahimik na parabang may tag price ang bawat salita. Madalas titingin-tingin lang siya, ngingiti kapag may something funny. Pero ngumiti siya nung sabihin ni Diego ang ganito habang naghihintay sila ng halo-halo na piniprepare ni Melissa. "Intang, alam mo bang may secretly in love sa'yo dito?" Napasulyap ako kay Diego dahil katabi niya sa monoblock na upuan si Jade ay nakita kong ngumiti si Jade pero agad ding iniwas ang tingin sa akin. "Ay, may hula ako kung sino pero hindi ko sasabihin," sabad ni Melissa. Hindi na ako nakatingin sa dalawang boys noon pero bigla na lang binago ni Diego ang topic. Ang sabi niya, "Alam niyo, pakiramdam ko ang dami kong na-miss dahil sa pagiging istrikto ng mami ko nung bata ako. Parang ang dami ko sanang naging kaibigan na hindi ko lang nakilala dahil naging sunod-sunuran ako sa kanya. Mabuti na lang ngayon nasusuway ko na siya kaya nakakalabas na ako, nakakapunta sa kung saan ko gusto basta kasama si Jade. At sobrang thankful talaga ako kasi nakilala ko ang crush kong si Melissa." Biglang natigil si Melissa sa ginagawa niya. Parang naistatwa pero dahan-dahan niyang inilingon ang mukha niya kay Diego, nagpa-beautiful eyes at bumira ng, "Intang, namumula ba ang mga pisngi ko? Am I blushing?" "Hindi naman." Seryosong sagot ko pero tumawa na ang dalawang boys noon at si Diego, "Ayan, sa pagiging ganyan mo kaya ako nai-inlove sa'yo, Melissa." "Diego, dahan-dahan ka naman." Tila nagbantang sagot ni Melissa sabay baba ng hawak na baso sa mesa. "Na flower gas na nga ako nang marinig kong crush mo ako pero ngayon in love ka na rin pala sa akin?" Si Jade naman ang narinig kong nagsalita. "Ren?" Sabi niyang nakangiti then tumingin kay Diego. "Boy, in love din si Melissa sa'yo." Ang tamis ng ngiti ni Diego noon while ako ay medyo nalito kasi kilalang kilala ko si Melissa. Alam kong minsan pa lang siya nagka-boyfriend nung high school siya pero yung pagiging komedyante niya at yung galing niyang umacting ay laging may hatid na pagdududa sa akin. Hindi ako naniwalang in love nga siya kaagad kay Diego noon at sa kakambal ko siya in love pero yung mga sumunod pang araw ang nagpatunay na nagkaroon na nga sila ng mas malalim na ugnayan at si Jade ay gumawa na rin ng hakbang. Pero ayaw niyang itaon ang panliligaw niya sa araw habang busy kami sa aming halo-halo. Ang gusto niya ay gabi at magalang pa siyang nagpaalam muna kay Papa bago sila umakyat ng ligaw sa akin.
Si Papa naman, siguro kung ibang lalaki ang nagpaalam sa kanya na liligaw sa akin, ayaw niya. Pero since apo siya ng dati kong teacher na si Sermon na naging napakabait at napakarespetadong tao sa aming barangay, nakangiti pa siyang umuo kay Jade. Kahit na minsan ay naikumpara niya si Jade sa aking kakambal na pasaway. Pareho kasi sila ng estilo ng buhok, pareho silang kulot at pareho ding moderno kung manamit, palauso ba? Napipindasan ni Papa ang pagiging matigas ng ulo ni Tupe, pero alam niyang mahal na mahal siya ng anak niyang yon. At ang unang gabi ngang bisita namin sina Jade at Diego, dito lang kami noon sa ilalim ng puno ng nara na tinawag kong Sermon. Pero naglabas kami noon ng mga upuan. Kinabukasan, hindi busy si Papa. Isinama pa niya ang matalik niyang kumparing si Tito Mar. Ginawa nilang parang veranda itong ilalim ng puno, gamit ang mga kahoy, tabla. Parang stage na mababa ang ginawa nila kasi may 2 baitang na hagdan. Tapos ang sahig ay purong tablang malalapad na nabili lang ni Papa sa ginibang bahay ng amo niya sa Hulo. Hindi natapos nung araw na yon at kinagabihang dumating sina Jade at Diego ay nakita nila ang nasimulang trabaho nila Papa. Ang sabi nila, pupunta sila bukas para tumulong kina Papa at iyon ay tinupad nila. Bandang 4:00 ng hapon, tapos na sila kahit na nakialam pa ako dahil sa mga nilagay nilang baluster na kahoy ay nagpalagay pa ako ng lalagyan ng mga halaman kong nakapaso. Pinalagyan ko din ng poste na pinagsabitan ko ng mga vine plants. Kinabukasan na siya naman naming inasikaso ni Melissa. Tuloy ay tanghali na kami nakapaghanda ng aming panindang halo-halo. Pero sa totoo lang Kuya Bono, gumanda. Kay ganda ng aming veranda. Nakagitna doon ang puno na sa Sermon at kinagabihan ay bisita ulit namin ng 2 binata at naisipan ko kasing lagyan ng Christmas lights ang puno. Inutusan ko si Melissa na kunin ang karton sa ilalim ng katre namin kung saan nakalagay ang mga Christmas decors ko. Bakit? Tanong niya. May mga Christmas lights kasi doon. Naisipan kong paluputan ng Christmas lights sa Sermon. Napansin niyo ni Diego. Sermon? Ulit niya. Itong puno na to, si Sermon. Nakapangalan yan sa lolo mo, Jade. Sabi ko. Bakit? At sinong nagpangalan yan sa lolo ko? Ikaw? Yes, ako, pero siya ang nagtanim ng puno na yan. Si lolo? Oo. Nakaugalian kasi sa school namin ng elementary na kapag may magre-retire na teacher, magtatanim ng puno. At yan ang tinanim niya, nara. Pero dati, ang loteng ito, pati ang lote ng iba pang mga bahay dito ay sakop ng school. Kaso nung namatay ang tatay ng lolo nyo, pinaghati-hatian ng mga anak niya ang lupa at nadamay pa ang kalahati ng lupa ng school na dati na-donate niya na sa school. Then itong lote namin, nabili lang ni Papa sa isang tito mo, hulugan. Mahabang kwento ko habang si Jade noon ay nakatitig sa puno, mula baba pataas. Wow, that's a good story. Anyang nakangiti din tumayo siya at ang sabi, nasaan yung mga Christmas lights? Ako na maglalagay kahit na ang layo pa ng Christmas. Agad namang sumagot si Melissa. Di advance na natin ng Christmas para pagkatapos noon Valentine's na. Agad namang may sagot si Diego at ang sabi niya, feeling ko nga Valentine's na eh. Well, sang-ayon ako kay Diego kasi those days ay parang punong-puno ng pag-ibig ang mga puso namin. 2 pairs of young people na in love sa isa't isa. Hindi ko nasagot ang paniligaw ni Jade nung bakasyon na yun kasi maaga siyang umuwi ng Maynila. Sa Maynila kasi siya nag-aaral. Incoming 4th year na siya noon while kami ni Melissa at Diego ay magti 3rd year pa lang. Si Diego sa Kabanatuan din nag-aaral
Sa Wesleyan University, kumuha ng Electronics Communication Engineering at nung pasukan na ulit ay madalas na naming bisita si Diego sa boarding house namin. Though sa terrace lang siya kasi bawal pumasok ang boys sa loob ng boarding house. That time, Kuya Bono, ay nasira na naman ang utak ng kakambal ko. Bigla siyang umuwi dito sa amin at kinausap niya si Papa na magta-transfer daw siya sa Muñoz. Pumayag si Papa para hindi nakapasok ng CLSU si Tupe, pero sa halip na bumalik ng kabanatuan ay sa San Jose City siya nag-enroll. At ang dahilan pala ng kagaguhan niyang yon ay si Alicia. Si Alicia ay kababata din namin at siya ang muse namin mula grade 1 hanggang grade 6. Kasi wala namang pwedeng kumontra sa katotohanan ng siya talaga ang pinakamaganda at pinakamaayos pumorma sa aming lahat. At nung elementary kami ay crush na siya ng kakambal ko. At muli nga sila nagkita pala ni Tupe sa kabanatuan ng bakasyon kaya't muling nabuhay ang pag-ibig ni Tupe sa kanya dahilan para gumawa ng paraan si Tupe para muli silang magkalapit ni Alicia. Kaya lang, kay Tupe ko mismo narinig ang isang malungkot na balita na nanliligaw din pala si Jade kay Alicia. Sobra akong nalungkot, na-disappoint kasi akala ko nagbago na si Jade. Naikwento sa akin ni John na dati na marami nang naging girlfriend si Jade sa Cebu noon pero akala ko nagbago na siya kasi sabi pa nga ni John na hindi lang daw kasi matinong babae ang mga naging ex ni Jade. Naisip ko noon, mukhang na kay Jade ang diferensya sa mga bigong relasyon na yon na pinagdaanan niya. At ang nakakalungkot, hulog na ako sa kanya noon kaya nasaktan ako ng sobra. Paano niyang nagagawang pagsabaying ligawan kami ni Alicia? Si Alicia na maganda at may kaya ang maayos na pamilya. Anong laban ko doon? Hindi naman ako ganun kaganda at sirang-sira pa ang mahirap kong pamilya. Alam mo Kuya Bono, iniyak ko na lang kasi tinanggap ko kaagad na wala akong kalaban-laban sa kompetensyang iyon. Tapos si Tupe, inoobliga akong sagutin na kaagad si Jade para masolo niya na si Alicia. Ang sabi ko noon kay Tupe, gumising ka nga tanga. Anong laban mo kay Jade at anong laban ko kay Alicia? Paaasahin lang tayo Tupe pero sa huli, pareho lang tayong iiyak. Ang payo sa akin ni Melissa noon ay kumprontahin ko si Jade sa text. Paaminin ko daw kung totoong naniligaw din siya kay Alicia. Hindi ko siya sinunod kasi naniniwala ako sa kakambal ko. Oo, may pagkasinungaling si Tupe pero ang tungkol kina Alicia at Jade, sure ako na hindi gawa-gawang kwento yon. Ang ginawa ko, iniwasan kong maisip si Jade. Nasa Maynila siya, nasa Nueva Ecija ko, at hindi rin naman siya madalas mag-text. Actually, dati na siyang ganon. Nung bakasyon nga, madalang ko siya makitang may dalang cellphone. Hindi siya kagaya ni Diego na hawak lagi ang cellphone niya. Patapos na ang first semester nung third year na ako. Nagsimula na namang problema si Papa dahil kay Mama. May nagawa na namang kabalbalan si Mama sa Maynila at kay Papa humihingi ng tulong kahit na ibang lalaki na nga ang kinakasama niya.
Pinipilit ko na lang ang huwag maging masamang anak kay mama noon, pero sa totoo lang, wala na akong maisip na magandang dahilan para hindi magalit sa kanya. Nagsisimula na rin akong mairita kay papa noon dahil ginagago na nga siya ni mama pero tutulong pa rin daw siya. At ang masama, naapektuhan ang pag-aaral ko dahil sa perang inutang ni papa para matulungan si mama. Natapos ko ang third year college pero sa mga huling buwan ng second semester talagang pinilit ko na lang. Kasi si papa naman na ang mababarangay kapag hindi siya nakabayad sa inutang niyang pera. Natapos ko ang third year ko pero bago pa magbakasyon ay kinausap ako ni papa na hindi muna ako makapag-aral sa susunod na school year na huling taon ko na sana sa college. Sobra-sobra ang kalungkutan ko noon pero wala naman ako magagawa kaya nahinto na naman ako. Nagtinda ulit ako ng halo-halo ng bakasyon. Ako na lang mag-isa kasi si Melissa ay nagbakasyon naman sa Baguio. Si Jade naman, graduate na siya noon at nag-a-apprentice na sa Maynila bilang prerequisite sa kanyang board exam. At si Tupi, nakatapos na rin ng test the course niyang HVAC at nagtatrabaho na siya noon sa San Jose. At pilit pa rin niyang isinisiksik ang sarili niya kay Alicia. Ayon kay Tupi, madalang din daw mag-reply si Jade kay Alicia. That means, hindi pa sila. Mahal ko pa rin si Jade noon kahit hindi pa rin kami pero noong bakasyon na yon ay hindi sinasadyang maging close kami ni Jake, ang nakababatang kapatid ni Jade na kuya din ni Jana. Hindi ako nagtinda nung araw na yon dahil binilin ako ni Papa na tingnan-tingnan ko ang kalabaw niyang may anak pa kasi that time. Nakasuga yon sa parang sa bandang likuran ng mga bahay sa tapat namin. Late afternoon nung pumunta ako para tingnan at hindi ko nakita ang maliit na kalabaw kaya hinanap ko. Napakalawak na parang yon hanggang sa mapansin kong may lalaki sa ilalim ng nag-iisang puno. Nagulat ako nung tawagin niya ang pangalan ko. Tinitigan ko siya, si Jake pala. Well, hindi ko talaga siya nakilala kasi hindi na siya mataba. Ba't nandito ka? Halos sabay naming tanong sa isa't isa. Malakas ang signal dito eh. Sagot niya. And you? Why are you here? Tanong niya. Hinahanap ko kasi yung baby kalabaw ng papa ko. I saw it. Andyan sa creek. I think naliligo. Sumampa nga ako sa malapad na pilapil kung saan tumubo ang punong tinatambayan ni Jake. Sa tabi nun ay may sapa nga at nakita ko kaagad ang maliit na kalabaw, nakababad doon. Narelieve ako noon kaya bumalik ako kay Jake. How are you, Chris? Nakangiting tanong niya nung sumalpak din ako sa tabi niya. Honestly, hindi ako okay, Jake. Mag-stop kasi ako next school year kasi wala kaming pera. Graduating pa naman na sana ako. Graduating ka din? Magka-age ba tayo? Baka hindi, Jake, kasi 2 taon akong nahinto. Pangatlo ngayon. Ako din. Delayed din ako ng 2 years. Twice akong nag-stop ng elementary ako eh. Ba't ka naman nag-stop? Dahil sa mga bully. Nakangiting sagot niya. Sobrang taba ko kasi noon, Chris, at hindi ko kinaya yung mga pamamahiya nila sa akin. Talaga? Dumating ka sa point na kinailangan mong maghinto dahil sa pambubuli nila? Yeah. Mabait pa kasi ako noon eh. Hindi ako marunong maglabas dati ng galit kaya ang bigat sa dibdib ko. Bakit? Nakakatulong ba talaga ang maglabas ng galit para gumaan ang pakiramdam? Natatandaan ko kasi ang sinabi ni Sermon noon eh. Lolo mo, teacher ko noon. Sa Sermon, sabi niya ang anger daw o galit ay senyalis ng kabobokan. Hindi ko makakalimutan yun kasi as much as I can, kapag galit ako, hindi ko nilalabas hanggang sa kusang mawala. Tama naman yun, Chris, pero may mga instances kasi na masyadong mabigat sa dibdib at kailangan mong ilabas. Paano? Magbasag ka ng kahit ano or sumigaw ko ng malakas na malakas. Talaga?
Yes, try mo kapag masama ang loob mo. Masama ang loob ko ngayon, Jake eh. Mabigat sa dibdib. Bakit? Tanong niya. Una kong naalala ang kuya niya, si Jade, then si Mama at yung napipinto kong paghihinto ng pag-aaral. Maraming dahilan, Jake. Shout it out. Try mo. Scream at the top of your lungs. Sabihin mo, pagod na ako, sawa na ako, isigaw mo. Tumulong muna ang luha ko, Kuya Bono, bago ko sinunod si Jake. Sumigaw nga ako. Isinigaw ko ang salitang tinuro niya. Pagod na ako, sawa na ako. Malakas at paulit-ulit. And yes, totoo nga. Kahit papano, nakagaan ng dibdib. Pero ang araw na yon noon ay hindi nagtapos sa pagsigaw ko lang ng malakas. Matagal pa kami nagkwentuhan ni Jake doon na para kaming nagdi-date sa ilalim ng puno sa kaparangan. Siguro mga 3 oras kami doon. Nung palubog ng araw ay tinulungan niya akong iuwi ang kalabaw ni Papa pati ang baby nito. Siyang naghila ng tali at ako ay pinasakay niya sa ibabaw ng inahing kalabaw then inakay niya ito pa uwi. Ang saya namin ni Jake nung araw na yon. Anak ako nang magsasaka pero yun ang first time kong sumakay sa ibabaw ng kalabaw dahil isinakay ako ni Jake. Sa kalsada noon, tinginan ng mga tao, nagtatawanan ng mga bata. Umikot pa kami sa likod kasi sa bandang likod ng bahay, malapit sa punong si Sermon ang pinagtatalian ng kalabaw. Pagdating namin ng bahay, 6 p.m. na. Sinabi ko kay Jake na magluluto na ako. Dito ka na kumain, Jake ha? Wala akong kasama eh. Okay, pero huwag mo sarapan ha. On diet pa rin ako eh. Napangiti na lang ako. Iniwan ko siya sa veranda sa may puno pero nainip yata at bigla ko na lang siyang nakita sa pinto ng aming kusina. Naboboard ako dun, Chris. Tulungan na lang kita magluto habang nagkukwentuhan tayo. Bakit hindi ka makapagkwentuhan sa lolo mo? Ako, kapag wala akong kasama, lalo na kapag may problema ako, kinakausap ko si Sermon. Ala, kinikilabutan naman ako sa iyo, Chris. Bakit bigla mong naisip si lolo at paano ko siya makakausap? Grabe ka, kinikilabutan ako. Naalala kong kay Kuya Jade niya ko pala naikwento ang tungkol sa puno ng Nara. Kinuwento ko na rin sa kanya pero may part na napaluha siya. And then nung tapos na akong magkwento, ang sabi ni Jake, may naalala akong sinabi ni Lolo during the time na naghinto ako ng grade 5 ako, Chris. He said, bawat bagay daw ay nagbabago for 2 results, positive or negative. We were talking about my obesity noon. Sabi niya kapag wala akong gagawin, mananatili akong mataba or baka lalo pang tataba. Pero kung may gagawin ako, eventually, after years and years of patiently doing something to change, isang araw, iba na ako. I can imagine how small the tree was nung itinanim niya ito. Now look, Chris, it's so big and it stands so proud of himself. Kagaya ko, di ba? Dati sobrang taba ko. Pero ngayon at least nagbago na. And sa'yo, sa situation mo ngayon, Chris, pwede mo rin gamitin ang advice ni Lolo, ni sermon mo. Do something, Chris. I will promise to be here for you sa mga gagawin mo. Sabi pa ni Jake noon, maraming hindrances and obstacles na haharang sa goal mo but you just need to stay focused at huwag matakot na sumubok. Noon ko naisipan ang mag-abroad matapos mapakya ulit ang magagandang mga halaman ko ng babaeng taga dito sa amin na nanggaling sa Hong Kong. Nakapagpatayo ng bahay at nung bakasyong yon ay nagpaganda siya ng bahay at bakuran.
Sa kanya ko na-inspire kaya't nagtungo ako sa Cabanatuan City noon sa agency kung saan siya nag-apply at nakapag-flight nga din ako papuntang Singapore para maging DH. Naisip ko na sa pag-a-abroad ko ay wala doon ng challenges o mga pagsubok kasi it was easy at mabubuti pa ang mga amo ko. Wala akong naranasang hirap sa pag-a-apply para maging DH maliban sa mga gastusin noon pero tinulungan ako ni Jake. Nag-withdraw siya noon sa savings niya na nabayaran ko rin naman kaagad sa mga unang buwan ko pa lang sa Singapore. Wala din akong naranasang negatibo sa aking trabaho maging sa mga amo ko dahil mababait sila. Isa lang talaga ang challenge sa akin noong nasa Singapore na ako. Wala itong kinalaman sa aking trabaho kundi sa aking damdamin. Yun talaga ang naging hamon sa akin sa kulang 3 taon ko sa Singapore. Sa totoo lang, may panghihinayang pa sa akin nung kailangan ko ng lisanin ng Singapore. Nag-extend pa ako noon dahil sa pandemic. Nasabi ko pa sa amo kong babae ang panghihinayang ko pero siya mismo ang nag-push sa akin na umuwi ako at tapusin ang pag-aaral ko. During those 2 years ng pagtatrabaho ko sa Singapore, 2018 to 2021, doon na nga rin ako inabutan ng pandemic at hindi naman talaga ako nahirapan, hindi lang dahil sa mababait ang pinagsisilbahan ko, kundi nariyan ang Facebook at online games na libangan ko. Addict ako sa mga word games na mobile apps noon, Scrabble, crossword, etc. At pati tong It's nga na laro sa cellphone ay nakahiligan ko rin. Siyempre nariyan din ang mga friends ko including Jake na lagi kong nakaka-chat. Until nag-chat na rin si Jade at naging pinakamakulit ko na siyang ka-chat kasi that time ay nagtatrabaho na siya sa BGC. Pero dahil work from home siya ay napakadami daw niyang bakanting oras kaya makulit na siya sa kanyang panliligaw. Ang tinutukoy ko kanina na nag-iisang challenge na hinarap ko nung nasa abroad ako ay si Jade. Si Jade talaga. Dati pa'y mahal ko na siya pero dati pa rin ay kumukontra ng isip ko. Maraming pagkakataon na gusto ko nang iparamdam sa kanya ang totoong damdamin ko na mahal ko pa siya kahit na tumigil na siya noon sa panliligaw sa akin. Kaya lang, pilit kong pinapagana ang isip ko. Kumukontra ito. Kaya naman sa mga chat ni Jade, cold pa rin ako. Hindi ako basta-basta nagre-reply sa kanya. Iniisip ko muna ang itatype ko at dapat hindi mahalata na in love ako sa kanya. That time Kuya Bono ay nasa abroad na rin ang kakambal ko at kaya siya nag-abroad ay dahil nireject siya ni Alicia. Minaliit siya. Nasaktan ng sobra si Tupi noon. Nag-abroad siyang sugutan ng puso dahil kay Alicia pero nagawa pa rin niya akong payuhan ng ganito. Kung mahal mo si Jade, sagutin mo na. Yang drama mo na pagpapakipot sa kanya, tigilan mo na. Oo, nasa abroad ka nga pero katulong ka lang naman dyan, Intang. Bakit ba nagpi-feeling importante ka? Nasaktan ako sa sinabing ito ni Tupi sa chat pero sanay na ako sa kanya. Oo, nagtaka ako kasi nga bumitaw na siya kay Alicia. Dapat wala na siyang pake kung mapunta si Alicia kay Jade pero naisip ko din, sira ulo nga pala ang kakambal ko. Unpredictable lagi ang andarang utak niya kaya hindi ko pa rin pinansin ang opinion niya. "25 years old na ako nang umalis ako ng Singapore noong August 2021. Sa loob ng eroplano, sa bandang likuran ko ay may magjowa at basen sa narinig kong kwentuhan nila ay uuwi sila para magpakasal. Napapangiti lang ako noon kasi 25 na ako pero never pa ako nagka-boyfriend kahit isa.
Noon ko mas lalong napagtanto kung tama ba ang pagpipigil ko kay Jade. Si Jade na sinadyang mag-leave sa trabaho niya para masundo ako sa NAIA at maihatid sa amin sa Pantabangan. Hindi ko yun hiniling sa kanya, Kuya Bono. Nagkusa siya. Tumanggi pa ako pero pinilit niya. Iba na kasi ang amo ni Papa noon at malayo ang bukid na sinasakan niya. Ang tanging kasama ni Papa noon dito sa bahay ay ang pamangkin ko si Lara, panganay na anak ng Ate Valen ko. Pinag-aral ko para may makasama si Papa. Si Tupe nasa abroad din naman at si Ate Valen nasa Pampanga at may maliit pa raw siyang anak kaya hindi ko rin maasahang may susundo sa akin mula sa pamilya ko. Inihanda ko talaga ang sarili ko noon na uuwing mag-isa dito kahit na ang dami kong dalang bagahe. Pero yun nga, hindi pumayag si Jade na hindi ako masundo kaya hinayaan ko na lang siya. Hindi ko rin sinabi kahit kanino ang exact date ng pag-uwi ko. Basta uuwi na lang ako at wala din namang masusurprise dahil pagdating ko, si Lara lang naman ang datatnan ko sa bahay. Sa airport, naroon nga si Jade at saglit kong nakita ang kaligayahan sa mukha niya nung makita niya ako. Pero ako, nakontrol ko ang damdamin ko. Ganun pa rin ako sa kanya simula nung manligaw siya nung bakasyong katatapos ko lang ng second year sa college. Panay iwas tingin ako sa kanya at hindi kami close. Kahit na itong puso ko noon ay nasasabik sa kanya, pilit ko pa rin tinatago. Ako, ganun pa rin sa kanya. Pero siya, nagbago na. Yung trato niya sa akin parang close na kami. At sa loob ng kotse niya, matapos ng 3 oras na biyahe, nasa bayan na kami ng Rizal nung magsalita siya at ang sabi niya, "Krista, bakit parang ang layo ng loob mo sa akin? Can you tell me honestly? May boyfriend ka ba?" "Wala." "Then why you seem so aloof? Ayaw mo ba talaga sa akin? May ayaw ko ba tungkol sa akin? Can you please tell me?" Tanong niyang nakangiti naman. Naisip ko, Kuya Bono, ang tagal kong nagtimpe. At tama ba na sa sandaling yun ay wakasan ko ang pagpipigil ko? Tama bang ilabas ko na lahat ng damdaming ikinulong ko sa dibdib ko? "Nakikinig ka ba, Krista?" Napalingon ako sa kanya sabay, "Oo naman, Jade, nakikinig ako." "Please talk, Krista. Matagal na ako nanliligaw sa iyo and yes, hindi ko pa rin naman naranasan ng mabasted pero okay lang kung bastedin mo ako. Just be honest with your feelings." "Okay." Sabi ko pero biglang tumunog ang cellphone ko. May text message na syempre agad kong binasa para lang ma-delay ang pagsagot ko sa tanong ni Jade. Nagulat lang ako sa nabasa kong text. "Hi Chris, sorry, hindi ako nakakapag-update lately kasi sa field ako na-assign. Mahina ang signal sa bundok. Sobrang hirap ng napasukan kong trabaho pero alam kong masasanay din ako. Kinakaya ko lahat to kasi iniisip kita lagi. Sabi ko kung si Chris na nga, kinakaya niya sa Singapore. Ako pa kaya? I terribly miss you, Chris. Ingat ka palagi. I love you." Pagkabasa ko nun, Kuya Bono, ay napatitigaw sa mukha ng lalaki sa driver's seat and I began saying, "Saan na nga tayo?" Kung si Melissa ang tinanong ko ng ganon, malamang sasagutin niya ako ng, "Nasa Earth pa rin tayo, Neng." Or, "Nasa Rizal na tayo." Pero si Jade, ang sagot niya, "I was asking you to speak honestly kung bakit aloof ka sa akin. Kung bakit parang ayaw mo sa akin." At yun, Kuya Bono, ay sinagot ko ng, hindi naman sa ayaw, Jade. Nagkataon lang na may iba akong gusto." Nagulat siya at napalingon sa akin. "Pero sabi mo, wala kang boyfriend." "Wala, hindi ko pa siya boyfriend. At hindi pa nga din siya naniligaw pero siya ang gusto ko, Jade."
Sino siya, Krista? Do I know him? Tila lumungkot ang tinig ni Jade noon bagay na bahagyang kumurot sa konsensya ko. Pero ang sagot ko sa kanya, yes, kilala mo siya. Kapatid mo, si Jake. Natapakan ni Jade ang preno. Bahagya. Saglit na nagminor pero pinatakbo din kaagad. Nasa kalsada ang mga mata niya pero parang humigpit ang hawak na mga kamay niya sa manibela. Okay, that's okay. Narinig kong sabi niya. Then sumandal na ulit siya sa driver's seat, palatandaan na okay na nga siya. Kalmado na pero hindi na siya tumingin sa akin. Saglit siyang nanahimik at nung magsalita siya ulit ay iba na ang topic. Nasa area na kami ng Pantabangan noon at ang sabi niya ay matagal na rin daw siyang hindi nakakauwi. Na-miss daw niya ang lugar namin until naalala niya ang puno na si sermon sa bakuran namin. Mas lalo pa sigurong tumaas, no? Masiglang sabi niya. Hindi ko nasagot yun kasi busy ang utak at puso ko noon sa pagtatalo. Bahagya ay nararamdaman ko ang pagsisisi at kalituan at hindi ko masagot-sagot ang tanong na, tama ba yung ginawa ko? Si Jake, walang araw na hindi ko naramdaman ang presensya niya nung nasa Singapore ako. Every single day may chat siya. Kahit simpleng hi, kumusta ka today? Laging meron no matter how busy he is or he will be for the day. Sinasabi niya, marami akong gagawin ngayon. Baka hindi kita ma-chat during the day. Mamayang gabi na ulit ako makakapagparamdam sa'yo. Mga simpleng ganun na para bang iniisip niyang namimiss ko ang chat niya. Actually, hindi ako nagkaroon ng chance na mamiss ang chat ni Jake kasi nga laging meron. Pero yun nga, hindi naman siya naniligaw o nagpaparamdam. At ito pa ang pag-amin, Kuya Bono. Si Jake ang ginawa kong dahilan o siya ang nasabi ko kay Jade na mahal ko kahit nabigla ako sa tanong ni Jade. At mas matindi ang pangangailangan ko noon na i-delay sana ang pagsagot sa tanong niya pero nanunumbat siya. Sinabi niyang matagal na raw siyang nanliligaw sa akin and if I'd say hindi pa ako sure ay baka lalo lang siya magtaka. Yes, I lied. Nagsinungaling ako sa sarili ko at sa kanya kasi mahal ko siya pero hindi ko inamin dahil nga sa may pagdadalawang isip ako at siya naman kaagad niyang tinanggap. Hindi na siya nag-try ulit. Hindi na siya nag-effort na ligawan pa ako kahit alam niyang hindi naman nanliligaw sa akin ang kapatid niya. He gave up so easily and that made me realize na hindi niya ako gustong ipaglaban or hindi ako worth na ipaglaban. And with all honesty, tanggap ko yun, Kuya Bono. Gets ko yun kasi sino ba naman ako? Isang simpleng babaeng kinailangan pang magpaalipin, magkatulong sa abroad para may pagpatuloy ko ang pag-aaral ko. At makatapos man ako, ano lang ba ako? Isang teacher na anak ng isang babaeng taksil sa asawa at baon sa utang na hindi pa lahat nababayaran. Anong katangian ko ba naman ang dapat magustuhan o seryosohin ng isang future BGC executive? The painful reality was there. Bakit niya ako ipaglalaban? Bakit siya mag-e-effort to win me kung napakarami naman niyang pwedeng pag-aksayahan ng panahon sa Maynila na milya-milyang mas okay kesa sa akin? Masakit lang magsalita ang kakambal kong si Tupe pero tama siya. Para kay Jade, sino ba ako para magpa-importante?
Jake was then a very promising forester. Nagtapos siya ng BS in Forestry sa CLSU at seryoso siya sa trabaho niya. That time na dumating ako from Singapore ay nasa bundok siya kaya hindi kaagad siya nakauwi para makita ako. Nag-enroll ulit ako and for that whole year in 2022, nag-focus lang ako sa pag-aaral ko. Demanding sa oras kasi noon din ako nag-practice teaching sa Nueva Ecija High School sa Cabanatuan. Isang napakalaking high school at kung pasaway na estudyante lang pag-uusapan, I think na-encounter ko na doon ang pinaka-worst. Nag-graduate ako July 2023. Nag-take ako ng LET September that year at pumasa naman kaagad ako sa awa ng Diyos. Nagpa-ranking din kaagad ako and very fortunately ay may bakante dito sa high school sa amin at agad itong ibinigay sa akin. Hindi ko masyadong ramdam yung sense of fulfillment ng graduation ko. Siguro dahil sa idea na naunahan na ako ng mga kabatch ko pero napaluha ako sa tuwa nung makita ko ang LET result. Pero yung sense of fulfillment talaga ay naramdaman ko nung unang araw na pumasok ako sa gate ng school bilang isa ng ganap na guro. Hindi lang yan. May drama pang kasama kasi pagpasok ko ng gate ay biglang nag-formation ang isang dosenang estudyante sa magkabilang side ng entrance. Bawat isa sa kanila ay may hawak na isang piraso ng red rose at isa-isa nilang inaabot sa akin nang hindi umaalis sa kanilang mga pwesto. Then, bago ako makarating sa huling dalawang estudyante sa dulo, ay isang binata ang lumitaw at may hawak namang kristal na flower vase. At ang tamis ng ngiti niya, yung mga estudyante naroon, hindi maitago ang kilig nila. Ang binatang yon ay apo ng idol kong teacher na si Sermon at siya ang fiancé ko ngayon. Sino siya? Si Jade. No, si Jake. That time na bagong teacher pa lang ako ay hindi pa nanliligaw si Jake. Pero gaya ng dati, lagi kong ramdam ang presensya niya kahit nasa malayo siya. Lagi ang nagtitext or nagchat-chat basta may signal siya. After ng nakakakilig na ginawa niya nung first day ko sa school, akala ko magsisimula na talaga siyang manligaw pero hindi pa. November 28, 2024, birthday niya pero nasa bundok siya pero umakyat pa daw siya sa mataas na puno na parang si Tarzan para mas malakas ang signal niya. Kinamusta ko ang birthday niya and he said, "Eto na siguro ang pinaka-unforgettable na birthday ko. Pinaka-unique." Sabi niya, "Bakit?" "Una sa lahat, wala akong handa. Wala akong maraming kasama. 3 lang kami ngayon dito sa bundok. Pangalawa, nandito ako sa itaas ng isang 85 feet na puno ng tanggile para makakuha ng maayos na signal para makausap ka. Kasi, may itatanong ako sa iyo, Chris." "Ano yun? Bilisan mo na at nang makababa ka na dyan." "Okay lang ako dito. Naka full gear naman ako with harness of course. I actually love it here. Ang ganda ng view at parang abot kamay ko ang langit." Nagtutunog Makata ka yata, birthday boy. Anyway, ano ba yung tatanong mo?"
Sinikap kong maging cool ang boses ko kahit medyo kabado ako. Actually, 3 questions to, Chris. Go! Unang tanong, ano? Okay. Chris, bakit hanggang ngayon wala ka pang boyfriend? Kasi, umiiwas muna ako sa mga manliligaw. Okay. Pangalawang tanong, totoo bang nireject mo din si Jade? Din? Bakit may din? Tanong ko. Kasi friend ko si Ernest, nag-try daw siyang manligaw sa'yo nung SK pa kayo. Kagawad ka while siya ang chairman. Nagkwento sa akin na nag-try siyang ligawan ka pero binasted mo kagad. Kilala ko si Ernest kahit noon pa kaya gets ko kung bakit inayawan mo siya. Pero Chris, si Jade, my brother, na punong-puno ng good qualities. Bakit pa rin siya pinaasa mo? Oops, Jake. Hindi ko siya pinaasa. 2019 nanligaw siya pero nagpabaya siya plus nalaman kong nanliligaw din siya kay Alicia. Then, last year ko sa Singapore nanligaw ulit. Mas masigasig na pero hesitant pa rin ako kasi maraming reasons, Jake. Yes, mahal ko siya pero ang daming points na kinukontra ng isip ko kaya hindi ko siya sinagot kaagad. Okay, now here's the final question. Chris, totoo bang sinabi ni Jade na mahal mo ako? Hindi ko kaagad nasagot ang tanong na yon kahit na nung mabanggit pa lang niya ang pangalan ng kuya niya ay parang inasahan ko na mababanggit niya ang naging sagot ko noon kay Jade. Chris, don't worry. Nakaharness ako. Kahit hindi magandang isasagot mo, damdamin ko lang ang babagsak, hindi ang katawan ko. Pero kung positive naman ang sagot mo, like I said kanina, parang ang lapit ko lang sa langit. And I guess it's just my heart that will reach the heavens kung aamin ka sa akin na mahal mo talaga ako, kagaya ng sinabi ni Jade. Well, Jake, to be very honest, nung sabihin ko yun sa kuya mo, parang nagpalusot lang ako kasi parang kinorner niya ako eh. Parang hindi na siya willing na maghintay pa. The way I read his eyes noon, parang ayaw niyang makita na hesitant ako sa isasagot ko. Yung kalidad ng kuya mo, basang-basa ko. Ayaw niya ng patumpik-tumpik, ayaw niya ng sagot na nabuo sa confusion. At naisip ko na lang bigla na idawit ang pangalan mo. How exactly did you mention my name? Parang nanunumbat na kasi siya noon sa tono ng boses niya. Ang tagal na raw niyang naliligaw sa akin pero bakit aloof pa rin ako sa kanya? He asked me kung may boyfriend ako, sabi ko wala. Then bigla akong nakatanggap ng text mula sa'yo kaya naisip ko na, okay Chris, gets ko na. Ginamit mo lang ako sa delaying tactics mo para pahabain ang paghihintay ni Jade pero hindi pa rin naman siya nagpatuloy sa panliligaw sa'yo, di ba? Parang ganun nga, Jake, kasi nabigla talaga ako noon. Hindi pa ako handang papasukin siya sa buhay ko kasi nga alam mo namang gusto ko muna makatapos ng pag-aaral ko plus ramdam ko talaga, Jake, na kulang ako. Kulang ang mga katangian ko para sa kuya mo. At parang hindi ako magiging masaya kapag narinig ko ang mga tao na nagsasabing ang swerte naman ni Krista, siya ang girlfriend ni Jade. Chris, wala pa rin girlfriend si Jade ngayon. Nasa Dubai na siya pero he's 101% single. Okay, siguro namimili pa lang siya. Siguro, pero Chris, may pang-apat pa akong tanong sa'yo bago ako bumaba dito. Shoot! Chris, pwede ba akong manligaw sa'yo? I don't care kung gaano katagal mo akong paghihintayin. Maghihintay ako. At gagamitin ko ang bawat araw para patunayan sa'yo na Jake, kahit hindi ako kasing gwapo ni Jade, Jake, sinasagot na kita. I'm sorry? Sinasagot na kita. Tayo na. Kaya bumaba ka na dyan. Seryoso ka? Yes. And don't ask me why, Jake, kasi ngayon ko lang naramdaman kung gaano ako kasigurado sa isang bagay. At ito ang sagutin ka ng walang hesitations at walang pagpapatumpik-tumpik. I'm 100% sure, Jake, na ikaw ang gusto kong maging first and last man sa buhay ko. Wow. Alam mo, Chris, nasa taas ako pero parang paangat pa ako ng paangat palapit sa heavens.
You don't know how happy I am, Chris. I am beyond overjoyed. I'm ecstatic. I'm euphoric. Chris, I love you. I sincerely love you. And thank you. This is my best birthday ever. Nagising ako kinabukasan, Kuya Bono, with bouquet of pink roses sa tabi ng higaan ko. And there's a man watching me when I open my eyes. He has the sweetest smile, lalo na nung magulat ako syempre to see him there. Nagbiyaya ako ng madaling araw for this, Chris. I want to see you wake up and start this day, this morning na bahagi na ako ng buhay mo. And I'd love to do this every morning for the rest of our lives. Yung gigising ka at makikita mo ako. Nakangiting sabi niya pero parang may luha sa mata niya kaya bumangon na ako at pumwesto ng maayos na upo sa gilid ng kama ko pero siya. Tumayo siya sa upuan pero lumuhod sa sahig sa harapan ko sabay labas ng isang bagay sa bulsa niya. Sing-sing. Sing-sing pala. And there, bumilis na ang tibok ng puso ko. Nakaluhod na siya sa harap ko and he said, Chris, please marry me. Hindi ako nakasagot kaagad. Hindi dahil sa hesitant ako pero napatawa ako. At nung tumawa ako ay nawalan ng sigla ang mukha niya. Parang nag-aalala pero nanatili siyang nakaluhod at inaabot ng kamay niya ang isang singsing na may makislap na maliit na bato. Natawa lang ako, Jake, kasi kahapon lang kita sinagot, di ba? Pero ngayon, nagpo-propose ka na. Ang totoo, ay hindi ko naman plinano to. Biglaan lang din to, Chris. At sinunod ko lang ang utos ng mami ko. Mami mo? Yes. Siya ang nag-open ng door nang dumating ako sa bahay ng 4:00. Kagabi pa ako nagkwento sa kanya sa phone na sinagot mo na ako at kanina kinuwento ko sa kanya ang dahilan kung bakit ako umuwi bigla. Kasi gusto kong makita kitang gumising ngayong umaga. Nagkape kami ni Mami, then she suddenly said, Anak, 28 ka na. Magto-28 na rin si Krista. Why don't you offer my ring to her? Ask her to marry you na. Noon ay natutok ang mga mata ko sa singsing na inaalok sa akin ni Jake. Singsing ng mami mo yan? Yes. Yun ang first time ever in my entire life, Kuya Bono, na kagigising ko lang pero umagos ang luha sa mata ko. Pero luha ng saya at kagalakan kasi I know, sinagot ko ang pinaka-the best na lalaking nakilala ko pero ang mami niya na akala ko hindi magugustuhan ng isang kagaya ko lang ay ibinigay pa ang sarili niyang singsing para ialay sa akin ng anak niya. Yes, I was also beyond overjoyed that morning. I was ecstatic. I was euphoric. And yes, I said yes to Jake. Mas maunang ikakasal sina Marjanine at Melissa sa akin. Naging updated ako tungkol sa happening sa buhay ni Marjanine kasi kasama ang tatay niya sa mga gumawa sa bahay namin. Pinagawa ni Tupe at natural na makwento ang tatay niya at malakas pa ang boses kaya't
Naririnig ko ang mga kwento niya kay Papa. Wala pa daw papel ang magiging kasal ni Marjanine sa kanyang 21 years old na boyfriend. Basta ikakasal lang sila sa kanilang kapilya, magkakaroon ng handaan para mabatid lang ng lahat na ikinasal na sila. Si Melissa naman ay ikakasal sa napakabuting lalaking si Randy na isang Jehovah's Witness. Sa November na ang kasal nila. Naging napakasimple na rin ni Melissa, but I know how happy she is sa buhay niya ngayon, at casual lang din niyang natanggap na si Diego ay naging bahagi lang ng kanyang kwento, kagaya ng kung paanong naging part lang din si Jade sa love story ko. Wala pa ring formal na arrangement sa kasal namin ni Jake, basta we agreed to do it sa bakasyon next year, 2026. Excited ako, yes, pero lagi kong pinapaalalahanan ng sarili ko na huwag masyadong umasa while may dalawang babaeng hindi ata makatulog sa pag-iisip sa kasal ko. Mami ni Jake at si Jana. Tuwing may maisip silang concept o may makita silang wedding gown sa internet, isisend nila sa akin. Medyo nakaka-awkward lalo na sa mami ni Jake na hindi nito alam na nanligaw sa akin ang panganay niya. Kasalanan ni Jana kasi hindi niya sinabi. Hanggang ngayon kasi kahit nasa abroad na si Jade ay mas close pa rin si Jana kay Jade kaysa kay Jake. Hindi kasi mapagbigay si Jake sa kapatid niyang si Jana, while si Jade, lahat ng gusto ng dalagang bunso nila binibigay niya. Si Tope may girlfriend na OFW sa Australia. Hindi pa sila nagkita in person pero inaalay na ng kakambal ko ang buong puso niya at marami na siyang plano para sa kanila. Si Mama nasa Maynila pa rin at alam kong hindi siya masaya sa buhay niya. Si Papa naman, lagi na lang din dito sa bahay kasi binawalan na siya ni Tope na makisaka, at dahil sa kawalan ng magawa, siya nang nagpatuloy sa paghahalaman na hindi ko na rin halos naasikaso kasi sa dami ng gawain ko bilang isang guro. Hanggang dito na lang, Kuya Bon, at maraming salamat sa pagbabasa sa napakahabang kwento ko. Pero alam kong bitin pa rin sa inyo kasi hindi pa kami kinakasal. Anyway, hanggang dito lang muna at maraming salamat. Gumagalang, Krista. Ano bang masasabi ko sa kwento mo, Ma'am Chris? Di syempre, aasa na lang kami at maghihintay na kayo ay makasal. Hindi bitin para sa akin yan sapagkat wala naman talagang ending ang mga masasayang kwento, di ba? Ang masasayang relasyon araw-araw ay main event ba? Every day ay may mga pangyayari, not unless that nawalan na yung pag-ibig, yung pagmamahal sa isa't isa. Hindi na natin kailangang hintayin pa yung kasal para masabing satisfied kami sa kwento mo. Although we wish na hopefully, sana, we pray na mangyari ang kasal na inaabangan ng bawat pamilya ninyo. Ikaw, naiintindihan kita kung bakit sabi mo sa sarili mo na huwag masyadong umasa sapagkat, hindi kasi tama yung ganon, okay? But I really hope na magiging okay yung fact na si Jade ay dati mong maniligaw at ikaw ay magiging miyembro ng kanilang pamilya. Sana kaya yan. Sana walang maging problema. Anyway, thank you for the beautiful story, Ma'am Chris. Okay, and congratulations sa lahat ng tagumpay mo, especially sa pagpapaaral mo sa sarili mo. And I do also hope na sana one day, mabuo ang inyong pamilya, magkaroon ng sanity na sapat ang iyong ina para bumalik sa iyong ama at hindi na iiwan ulit. Kahanga-hanga din ang wagas na pag-ibig ng iyong ama para sa iyong ina. At sana sa kanya ka nagmana. Okay? Again, thank you so much, Ma'am Chris, and may you be blessed with all the wonderful things
that God may give you and your family. Samantala sa ating shoutout mula sa kwento ni Sherilyn na hinahantay pa rin natin ang part 2. Ann, shoutout to you. Ganun din kay Riza Fadron, kay Margie Tumbali ng Hong Kong, shoutout to you. Grace Cristobal, shoutout to you dyan sa Hong Kong. Aubrey Ataledo, shoutout to you. And to Christian Rosendo of San Nicolas, Pangasinan, shoutout to you, Kabsat. Nakaabang agad Kuya Bono sa lahat ng kwento dito sa sabi ni Anam 365. Thank you. And Irene Potencion ng Saudi Arabia from Peña Blanca, shoutout to you. Hello sir, maraming salamat po sa new upload. May mapapakinggan na naman habang nag-work. Shoutout from Saudi, it's Marvic Parungaw Delphine, shoutout to you. Hari Jem, shoutout to you. Ganun din kay Brenil Pedro ng Gonzaga, Cagayan. Nasa Taytay Rizal, shoutout to you at ingat dyan. And Namir Roro, shoutout sa pamilya ko sa Tugig Grocery. And pa-shoutout ko iba sa asawa kong magaling Leonard Pascual at Junakis namin Joshua Ira Jane at sa Vienna from Santiago City po. It's from Juvelin Pascual. Thank you, Juvelin. And ito naman mula kay Jojo Tumangil, Pa-shoutout from Tuguegarao City, Cagayan. Regards din sa kaibigan ko taga Pinya, Este, Gataran, Cagayan. One day, pasyalan kita dyan soon. It's Dieter Soriaga. And kay Maymay Kanapi, shoutout naman po, Maylin Jacob ng Gataran, avid listener, maraming salamat. Or Jacob. Pa-shoutout ko yung always listening here in Singapore, it's Grace Gonzalez, thank you. And Merjoli Tugade, shoutout, abang here in Saikong, Hong Kong, Merjolin Tabaco ng Cagayan Valley, thanks a lot. Boss Ames, shoutout to you. Nakaka-goosebumps marinig ang boses mo dati nung nasa radyo ka pa, kuya. Grabe, sarap maka-throwback. Maganda kasi yung mga gamit sa radyo, yung mic, yung transmitter, yung pangpaganda ng voice quality, maganda yun. At wala tayo nun, kaya hindi pwedeng pagkumparahin o hanapin yung dating boses ko sa boses ko ngayon kasi ito ay boses natural, yun ay may halong chemical, hindi, technology. Shoutout mula kay Lorraine Hoggang, shoutout to you. Shoutout ko yung from Nueva Vizcaya. It's Bautista Joan B. Rosalie Legaspi, it's me Sally. Shoutout ko yung ang dalawa kong anak Summer and Vegeta Ganado from Lepanto, Quezon, Isabela. Silent listener mo po ako of W of Qatar. Shoutout to you, Rosalie Legaspi. Daiselin Ferrer Bidanya of Doho, Qatar. Pa-shoutout ko yung no problem. Shoutout to you, Daiselin. Thank you. Sabi naman ni Eliza Joy Etang ng Isabela. Shoutout to you. Kuya, shoutout po lahat ng OFW dito sa Hong Kong. Marami kaming listener at supporters po dito sa Hong Kong. Thank you. Maraming salamat. YouTube Beth. Thank you. I know. Subok ko na mga taga Hong Kong. Maraming salamat sa inyo. And Mami Chris, shout out to you. Marilu Odlo, shout out kay Bono listening here in Laguna City, London, Hong Kong. Shout out din po sa lahat ng masipag na miner, MSN sa Balatok Mines, Itogon, Benguet, Yaman, Kuya Bono. Thank you, Marilu Odlus. Vina Fugaban, pa-shout kay Bono sa mga anak ko, kapatid ko sa Hong Kong, at sa Peña Blanca at sa Bagao Misyo, sa asawa ko na si Julius Sanchez. Thank you. Tagal ko na hinahanap to. Sana magandang part 2 kung meron man. Ilocano o Ilocana CJ. Meron? Hintayin lang natin. Okay, she promised already. Shout out here in Kuwait. Regards sa mga mahal kong anak na si John Christian Kalayan Bawit. At ang aking asawa na si Philip John Bawit. At aking pinakamamahal na tatay, Roddy Kalayan. Ingat ka dyan pa. See you very soon. It's Carmina Kalayan Bawit. And Maru Balacanao, Kuya.
Wala pa ba update ng kwento ni Ron? Inaabangan ko. Salamat at may bago na namang mapapakinggan araw-araw. Nag-aabang ng upload. Stay healthy. Same to you. Ron. Sino na nga si Ron? Sige, hanapin natin. Maghalungan tayo ng email kung meron ng update. Si Ron. Pero nakalimutan ko na siya. Mas nakaka-relax talaga sa tono ng mga lumang kwento sa CLS. Yung vibes na napapahinga ng hapon tapos nakikinig ng radyo. Masarap sa ears. Armin Nisa, H5C. Hindi pa tayo masyadong ma-cellphone dati, hindi ba? Wala pang masyadong gadgets noon. Yeah, natatandaan ko. Merong yung cellphone na una sa akin, ang games lang nun dati is Snake eh. At saka kung ano-ano pa, Pac-Man, ganon. So, ang libangan talaga natin dati, nakikinig tayo ng radyo. Di ba? May mga contest pa nga ng number 1 station dati sa mga FM. Kasi yan lang talaga yung libangan natin dati. Habang nagtatrabaho, hindi pa. Pero ngayon, ang dami ng gadgets. So, ewan ko kung kumikita pa yung mga FM stations ngayon. Anyway, hanggang dyan muna. Maraming salamat mula sa mga naglaan ng oras sa ating programa. Stay healthy, kaabang, stay safe, and may God bless us all.